Sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Ella Nibensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening at kumusta po? Magandang gabi po at hopefully kayo ho ay nasa magandang kalagayan and in good health. Yes, magandang kalagayan at malusog na pangangatawan hangad nga natin po sa kanilang lahat. Ngayon pong gabing ito, Doc, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pag-uusapan natin leg cramps. Ano nga po ba itong leg cramps, Doc? Or kung sinasabi nila sa Tagalog, pamumulikat, tama ba, Doc? Yes, oo, correct. Yan po, no? Siguro ho wala naman taong hindi namumulikat once in a while. But of course, kadalasan ito sa may edad na and ayan, wake up call ito, yung mga swimmer. Siguraduhin ninyong wala kayong pulikat bago kayo mag-swimming at hindi ho kayo makakalangoy, delikado po ito, no? Kadalasan ho ito sa binti at bigla ang paninigas pag hinawakan niyo ho yung muscle ninyo, ang tigas-tigas. Tapos masakit, no? So pag nagagalaw yung muscle at kadalasan ho ito sa cuff. Saan ba yun? Sa likod ho ng binti. Alak-alakan ba tawag nila doon, Doc? Hindi. Mataas ang alak-alakan eh. Yung binti mismo. Sa likod lang nun. Yung pagka ang babae... Ay, parang muscle sa legs. Yes, muscle. Pagka ang babae, pangit ang binti, ayan, malaki ang muscle sa likod, di ba? Pag maganda ho ang legs ng babae, walang muscle sa likod. Ang alak-alakan kasi sa likuran ng tuhod. Medyo mataas na ho yun, no? Yan ang pinaka-common, but pwede rin sa paa, dito sa may big toe. Pwede rin sa hita, pero ito ho ay tumatagal ng ilang segundo, pwede rin hong minuto, no? So, ayan. Ano nga po ba yung karaniwan na dahilan kung bakit nga po ba nagkaka-leg cramps? As far as I remember, Doc, may mga kaibigan ako na nagsuswimming, pinapakain muna sila ng banana o saging para nga daw po iwas sa leg cramps. So, meaning to say, ito po ba ay lack of potassium? Hindi lang potassium. So, pwede ring magkulang sa ibang minerals. But of course, pag pinag-usapan, yung ang tawag doon sa muscle na yung gastrocnemius. So, yung calf muscle ho natin sa likod. But mas more on calcium ho yan kapag pagka yung calf sa binti ang sumakit. Now, mas maganda siguro, instead na banana, inom kayo ng mga rehydrating drinks tulad ng Hydrate, yung mga hindi kasi sports drink iba rin yung sports drink, no? Yung iba rin yung energy drink, iba rin yun, no? So yung may laman hong sodium, potassium, calcium, yung pinaiinom natin pag nadidehydrate ang tao kasi mas kompleto ho yun sa electrolytes, no? And kadalasan din ho dehydration, kulang sa tubig. But of course hindi lang ho tubig ang kulang, tubig na may
may minerals ang dapat. Kasi kahit uminom ka ng tubig, kung wala naman avoid drinking distilled water. Kasi yung distilled water, empty siya. Kahit na anong minerals, wala siyang laman. So ang tendency pa noon, hahatakin niya yung ibang minerals niyo sa katawan, ilalabas niya sa ihi. So hindi alam ng maraming tao yan, but do not go for distilled water. Mineral water ang inumin ninyo, much better. And ayun, kailangan yung water ninyo may minerals or electrolytes tulad ng sodium, potassium, magnesium, and calcium. Pwede rin kasing kahit hindi ka nagtae o nagsuka, pasintabi sa dinner, pag sobrang pagpapawiso. As in, nagmamarka talaga yung, nagulat ako kahapon kasi nauna lang ako sa sasakyan. Nihintay ko yung sister ko. Siguro sabihin na natin mga 5 to 10 minutes din ako nag-intay. Maaraw. Kinahaponan, pagtingin ko sa face ko, para akong may dito, may sunburn. Sunburn? Oo. May nangitim dito sa ilalim ng mata. Sabi ko, grabe naman. Nag-mark na agad. Oo, ilang minuto lang. Tapos yung sister ko naman, the day before, tumawid lang siya sa BGC. Dahil nasa kabilang place yung pupuntahan, mali yung parking niya. Yun lang yun. Kita ko, sabi ko, ba't ang pula ng face mo tsaka ng leeg mo? So, ganun na katapang ang sunlight ngayon. Kaya hindi na kayo pwedeng expose sa araw, no? At kahit nasa indoor ka, no, Doc? Kahit gabi, mainit, no? Yes, yung singaw ng atmosphere natin, napakainit na At mahinang circulation pwede rin, no? So, pwede rin magkaroon ng cramps. Nerve problem. Problema pag may mga naiipit na nerves. Iba yung artery and vein, iba ang nerves. Artery and vein, ang bitbit niyan, dugo. Ang nerves naman ang bitbit niyan, sensation, pakiramdam. At matagal na pagtayo o pag-upo, kaya kailangan medyo gagalaw-galawin niyo yung binti, kung nakatayo kayo, yung mga security guard tsaka mga sales lady. At pag nakaupo ugaliin ninyong tumayo every 15 minutes. Medyo igalaw-galawin ninyo yung binti ninyo para yung circulation umandar. And gamot. Minsan may mga iniinom din tayong gamot na ang side effect nakaka-cramp ng muscle. Kulang sa tulog, pwede rin or sobrang pagod. So nakaka-cause din yan ng cramps. Kaya kailangan natin ng pahinga, no? Rest and water, no, Doc? Kasi kailangan ma-hydrate natin yung sarili din natin. Also, kung may mga comorbidities na tulad ng diabetes, problem sa thyroid, kidney disease, liver disease, varicose veins, and peripheral vascular disease. Yan ang mga common cause. No? Sabi nga natin kanina, Doc, kapag nagkakaroon ka ng pamumulikat, ang hirap igalaw di ba? Masakit yung masakit legs, di ba? So, paano natin to maiibsan kapag nagkaka-cramps? Yung stretching ba ay makakatulong at ligtas? Okay. So, kailangan stretch pero dahan-dahan lang po ang stretch ng muscle. And tandaan niyo flex ang kailangan, no? Hindi nyo i-extend, i-flex ninyo. So, tutupiin ninyo, hindi yung ilaladlad ninyo lalo, no? Kung sa paa, papasok ang galaw ng inyong ang daliri, no? I-flex ninyo ang paa pataas. At light massage, no? So, pwede rin yung light massage para lumambot yung muscle, no? And warm compress, ayan, napaka-effective ng warm compress. And ayan, uminom tayo ng sapat na tubig kung walang fluid restriction, no? Ayun pwede malagamgam ang inumin ninyo pansamantala to soften the muscles. Pwede nga rin daw po ba, Doc, na i-hot compress yan or pahira ng mga ointment or cream? Siguro Oil, no? compress lang muna ng water kasi hindi mo alam kung yung ipapahid mo ano ang effect So, baka lalong mapasama, no? So, hindi naman kasi ito rayuma. So, kumbaga, electrolytes talaga tsaka circulation ang kailangan mo dito. Tama na yung warm compress. Lalambot na yung muscle niya. Okay, pag-usapan pa nga po natin, Doc, kung may connection nga rin po ba ito sa paa, sa sapatos na ginagamit natin, or yung sa
paraan din ng ating paglalakad. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, may promo pa nga rin daw po ba tayong ino-offer? Pwede pa nga rin daw po ba sila ngayon mag-message sa inyo, ano? Okay, so pwede pa rin po. At makiagaw na ho kayo. Buy 2+1 pa rin ang ating detox at blood cleansing. Ang ma-free nyo ho yung vector scan. Whole body scan, very convenient ho. Walang radiation. More than 90% ang accuracy. Then, yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap. At naka 5+1 po yan. Yung atin hong beauty set, Love Your Skin, LUV, UR, SKIN. So, kahit ilang pahid nyo pa lang ho, makikita nyo na ang glow at difference. So, yan po ay, tawag dito, magaling ho magtanggal ng mga impurities sa mukha, mga itim-itim nyo sa face. Also, yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ang napakasarap hong kape at napakasustansya. So, pag marami ho kaming testimonies niyan everyday. Nagme-message sa amin ng mga pasyente. At kung gusto nyo hong makatipid, by bulk ho ang bilhin ninyo. O gusto nyo maging reseller, pwede po. By bulk kayo bumili. So, if you buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. If you buy 20 boxes, 90 pesos per box. And for 30 boxes, 100 pesos per box po yan. No? So, malaki po yun. And yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity shot, no? Yung mga gusto hong pumayat ng walang effort at yung mga may diabetes naman ho na naka-insulin na, naka-oral pa, hindi pa rin ho maibaba ang kanilang sugar level. So ito na po ang kasagutan. And elderly, yung mga hirap na hong lumakad, ngayon pa lamang ho, magpa-treatment na kayo sa clinic. Huwag niyo hong hintayin na kayo ay totally bedridden, no? At alagain na po. It's too late by then, no? And yung mga ayaw ng opera, gallstone, kidney stone, marami na ho tayong napagaling na pasyente dyan. At yung mga barado ho ang puso. So lately lang, meron kaming pasyente na for bypass or angioplasty. But actually, nagpaulit siya ng angiogram. Before the treatment, more than 50% ho ang bara niya. Actually, nung tatapos na ang treatment, less than 50% na lang po. At alaki ho ng changes sa kanya. Nakakalakad na ho ng mahaba, hindi na hinihingal, pati ho yung legs niya na dati mabigat pag ilalakad niya. Ngayon ho, napakagaang na ng kanyang pagkilos-kilos. At nabanat ho yung mukha. Kasi ho, naka-PRP siya. No? And of course, yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, para ho siyang stem cell. So walang allergy, no? So walang chemicals, at yan po ay galing din sa sarili ninyong dugo. So autologous po yan. Ginagamit natin yan hindi lamang ho pambata at pampaganda, kundi sa mga sickness na kailangan mag-cell repair ang mga organs tulad ng may CKD, dinadialysis, yung may mga liver cirrhosis, osteoarthritis para ho tumubo yung inyong kneecap at cartilage, at yung may mga stroke area, yung hindi makalakad. So marami na ho kami napalakad sa ganyan. At wala naman ho magic. Of course, you have to undergo the treatment. And Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes, Book 1 and Food 101 ang inyong magiging Biblia when it comes to pagkain. Social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Pati na ho ang ating FB page, i-follow nyo ho. Ano ba talaga, Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8-546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8-546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang leg cramps, kumusta kayo? Sana naman ay hindi pa kayo namumulikat, ano? At aalamin nga po natin kung ang mga sapatos, tsinelas natin ay may kaugnayan dyan. Yan po ang ating babalikan dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balita. Kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan nga po natin leg cramps. Kanina nga po, Doc, na mention natin na kailangan natin ng pahinga, 'di ba? Tubig, to hydrate ourselves para makaiwas nga po sa leg cramps. Ngayon, Doc, alamin nga naman po natin, ano nga po ba ang red flags na dapat aware tayo para maiwasan nga rin po itong leg cramps? Okay, so red flag ho pag isang binti lang at namamaga, mainit, meaning inflame at namumula. Ibig sabihin ho may inflammation. At may panghihina o pamamanhid, ibang usapan na ho yun, no? So i-rule out niyo ho kung walang stroke na nangyari. Paulit-ulit kahit pahinga. So ibig sabihin, madalas ho, no? Hindi lang isang beses sa isang araw. So for sure may na ho kayo talaga dyan, electrolyte imbalance. And minsan ho may kasamang chest pain o hirap huminga. So ito ho kasi mga electrolytes natin, sodium, potassium, calcium, magnesium, masobrahan o makulangan, pareho ho yang magkukos ng chest pain sa inyo. No? So yung sodium ho, kala nyo simpleng sodium. May mga dumadating hong pasyente dito sa amin, kala mo na stroke. Pero yung pala ho, kulang sa sodium. Nilagyan ho namin ng sodium, parang nakakagulat, biglang dumilat ang mata, nagising. Meron naman doon hong kulang ng sodium din. Suka ng suka yung pasyente, ubo ng ubo. So, hindi na ho mapigil yung kasusuka. Nung nakita ko ho yung result, mababa rin ng sodium. So, immediately nung binigyan ng sodium, ayun ho, magic na naman, no? Kaya ito ho, mga electrolytes na to, bukod sa cramps, napaka-importante ho nito sa katawan, no? Magpo-produce ho siya ng symptoms na hindi nyo akalain may kulang lang pala kayo sa electrolytes. And yung pasyente yun, na nagsusukang yun na nauubo, galing na yun sa medical city. Ewan ko kung bakit hindi nabigyan ng ng sodium. At kapag ka ho may lagnat,
o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, red flag din po yun. Kailangan nyo nang magpa-check up pagka ganun. No? Madalas nga rin daw po ito, Dok, mangyari sa gabi at saka sa may mga edad or senior citizen. Totoo ba, Dok? Yes, actually yes, no? Kasi sa gabi ho kasi mas mabagal ang circulation natin. Kaya nga ho, mas madalas mangyari ang stroke sa gabi at madaling araw. At mas matagal kayo sa isang position, lalo na kung tulog, di kayo gumagalaw. Pag angat ninyo ng paa ninyo, nag-iba kayo ng position, biglang naipit yung calf muscle ninyo. And mas kasi, napapansin ang sensation ng katawan sa gabi. Kasi ho, at rest tayo noon no? At hindi lang ho yung mas may edad ho ang pasyente, syempre, so mas pinupulikat na po yan. At mas mabagal na rin ang recovery at mas madalas na ho ang pulikat niyan. No? Okay, when it comes to diagnosis, Doc, papaano nga po ba natin madadiagnose properly at ano nga po ba yung mahalagang impormasyon na dapat nating malaman tungkol dito? Okay, so kailangan ho ay makuha natin ang information ng pasyente, no? Tulad ho ng ilang taon na ba ang pasyente? Isang binti lang ba o pareho? Sa gabi ba o habang naglalakad nangyari ang pulikat? May pamamanhid ba, varicose veins, diabetes, hypertension o iniinom na gamot. At kadalasan ho, yung sa gabi, nangyayari naman ito kapag sobrang busog. Tapos pagod kayo buong araw. Kulang ang pahinga ninyo at hindi regular ang pagkain ninyo sa oras. At i-observe nyo rin ho, ilang beses ba ito nangyayari sa isang linggo? Ilang minuto tumatagal? May trigger ba bago mangyari ang pulikat nyo? Pareho ba ang lugar ng cramps? Same place ba palagi? At nawawala ba paglakad o mas lumalala? So, malaki ho ang maitutulong niyang mga information na yan sa doktor para i-diagnose kayo kung simpleng pulikat lamang. No? Ibig sabihin, Doc, may mga pulikat talagang nangyayaring paulit-ulit. Kasi di ba yung sabi natin sa mga athlete, karaniwan, ito yung nagsuswimming sila o di kaya sa kasagsagan rin ng paglalaro at pag-ensayo nila. Yes, no. Actually, kahit mineral depletion lang, hangga't di mo nako-correct yung kakulangan mo halimbawa sa calcium, paulit-ulit ang pulikat mo kahit naigalaw mo na siya o tomorrow gano'n na naman. Kaya kailangan din talaga malaman mo yung root cause o sa tubig ka kulang para makorek mo. Lalo na if you are an athlete or swimmer. Speaking of root cause nga rin po ba, Doc, na maituturing yung ating paa, yung form, di ba? Kasi minsan may mga flat-footed, kung tawagin, Doc, di ba? Yung lola ko kasi ganun eh. O di kaya yung sapatos natin dahil mahilig tayong mag-heels para sa mga babae. Yung sa mga lalaki naman, kadalasan, tsinelas at rubber shoes. Yung iba, black shoes, pwede ba yun, Doc? May connection ba? Yes, meron talaga. No? So, sabi mo nga sa shape ng paa. Kasi sa shape ng paa, wala tayong magagawa doon dahil minana natin yun. But yung shoes nyo kung gagamitin, it affects. Kailangan ho, wag sobrang sikip. Wag din ho sobrang luwag. And sa kababaihan ho, yung pag-wear ng takong, yung mga high heel, talaga hong it affects your calf muscle. So, hindi nyo alam, pag tingnan nyo sa salamin, pag naka-high heel kayo, mas bukol na bukol ho yung calf muscle ninyo. No? So, ibig sabihin, nakakontract siya, nakasikip. No? So, ang nangyayari, pag nagpupulikat ka, nakakontract ho siya, hindi niya makuhang mag-relax. No? So, kaya naka-muscle po ang palagi ang pag-wear ng high heel shoes sa kababaihan. No? Siyempre ho, pagka ganun, mas madaling napapagod yung ating calf muscle. And pwede rin hong ma-overwork yan. At pwedeng humantong sa paulit-ulit na cramps. Sa kalalakihan ho, hindi masyado. No? But ayun nga ho, huwag kayong magsusuot ng sobrang sikip. Lalo na sa mga growing children, minsan ho, nung binili, maluwag pa. Biglang pagsukat uli, masikip na ho. Pagtsatsagaan na kahit masikip, kasi ho, hindi pa nakakabili ng panibagong shoes. No? Huwag niyo pagtsagaan yung masikip kasi maiipit ho yung mga muscles ninyo.
no? Kaya nga po sabi rin nila, Doc, na mahalaga rin na meron tayong pamalit sa isa nating sapatos para nga po correct. hindi tayo natitrigger masyado, di ba, ng pressure, lalong-lalo na kung high heels lang yan. Anyway, Yes. Doc, alamin naman po natin kung meron nga po bang adjust therapy or integrative medicine approach para dito sa leg cramps or pamumulikat. Okay, so meron ho, no? So yung atin hong blood cleansing, which is nangungunang laser, so makaka-apekto ho kasi ito sa cellular signaling, and nasusuportahan din ho ang mitochondrial activity, no? So more ATP ho sa ating powerhouse of the cell ho kasi ang mitochondria, and nakakasuporta ho ang laser sa local microcirculation. So yung red light ho ng laser, nakakaganda ng sirkulasyon dyan. And nakaka-improve ng mga bara, no? At ang theory ho kasi dyan, mas maayos ang recovery ng muscle, mas mahaba syempre para mag-muscle fatigue. At posible hong mas kaunting trigger ng cramps ang mangyayari. Sa high dose vitamin C naman ho, of course, mahahydrate kayo, no? And antioxidant ho ang vitamin C. At may role ho ito sa collagen formation. Pag kulang kayo sa vitamin C, hindi ho maganda ang collagen production ninyo. At yun nga ho, dahil injectable ho siya, nakakaabot ng mas mataas na blood concentration ho ito kaysa sa mag-o-oral kayo ng 500 milligrams. At nagkakaroon ho ito ng antimicrobial effect. Ibig sabihin, hindi lang ho bakterya ang napapatay niya, pati ho virus, fungus, exoparasite, at lahat ho ng klase ng microorganism. Nagkakaroon din ho ito ng anti-cancer effect. So kung may mga maliliit-liit kayo o nagsisimulang bukol, so maganda ho ang high-dose vitamin C. Kailangan ho high dose, hindi pwedeng low dose lang. And yung atin hong UV, ultraviolet with ozone, ito ho ay nakakatulong sa oxidative stress, nakaka-adaptive ho siya because sa antioxidant response, nakakatulong ho ito sa signaling ng ating tissues at sa mga may pakiramdam ho nakakatulong ho ito sa improved recovery ng pasyente. At ayun nga ho, ganun din po, lahat po ng klase ng mikrobyo, kahit HIV, hepatitis B, kaya niya hong patayin. Ang tanong lamang ay kung ilang session ang nararapat. Case-to-case basis na ho yun, depende sa severity ng kondisyon ng pasyente. At yung ozone, meron ho tayong bagong ozone autohemotherapy. Ibig sabihin, ozone lang ang gagawin ninyo. Pagka ho kayo ay palaging may chronic fatigue, pagka ho recurrent infection, paulit-ulit na lang ho ang infection ninyo. Kakatapos nyo lang sa oral antibiotic, eto na naman. Pag poor ho ang circulation ninyo. For wellness optimization, pag bagong opera lang ho kayo o bagong galing sa sakit, recovery support at integrative cancer support ho ito sa may mga cancer. Very effective ho ang ozone, but hindi naman ho ozone alone, no? Adjunct therapy ho ang ozone sa may mga cancer at sa mga may chronic inflammatory condition. So sa mga madaling mapagod, subukan niyo hong mag-ozone autohemotherapy. Very effective ho ito. Now, yung atin hong coffee, syempre ho, fluids ho ito. So nakaka-hydrate, nakakatulong ho ito sa detoxification ng ating katawan. Marami ho itong nagagamot sa katawan like lumilinaw ho ang ihi, nakakababa siya ng sugar, pati ho hypertension, nakakaputi, nakakaganda, nakakapayat. And yung pakiramdam yung feeling of wellness. Maganda ho ang feeling ninyo, pakiramdam ninyo. Kasi maganda naman talaga ho ang nangyayari inside the body. Maganda ho itong daily routine ninyo. 1 sachet hanggang 3 sachet a day to maximize. Lalo na ho kung may ginagamot kayong comorbidity. Mas maganda ho ito syempre na adherence sa self-care. No? Okay, muli Doc, para nga po sa mga interesado magpakonsulta sa inyo, mag-avail po ng mga services sa clinic at yung inyo pong promo sa iba pang produkto, ang inyo pong clinic address and hotline number para makakonect nga naman po sa inyo. Okay, sige. So,
Remind ko ho kayo, open pa ho ang ating buy 2 plus 1. Parang ang binili nyo lang ho yung detox at blood cleansing. Free nyo ho ang vector scan. Yung drip, kahit ho walang check-up, pwede ho kayo magpa-drip. Pampaganda at pampalakas, lalo na ho sa elderly. Yung atin hong soap, IB anti-aging soap, IB whitening soap, napakabisa hong pangbanat at pampaputi. Naka 5 plus 1 pa rin ho. Beauty set, love your skin. So kahit ilang apply nyo pa lang po, makikita nyo na ho ang glow ng inyong skin. At yung ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, napakasarap ho at napakamasustansya ho. 15 herbs po kasi ang laman yan. So hindi ho ito basta ordinaryong kape. And available din po ito sa Shopee, pati yung beauty set at yung ating soap. Anti-diabetic and anti-obesity shot. Yan po, kasagutan sa mga hindi po mapayat. Kahit po walang effort, papayat kayo. And yung anti-diabetes po natin para sa mga hindi maibaba ang sugar kahit naka-insulin na po. And elderly, ayan, magpagamot na ho kayo. Ngayon pa lang, wag nyo nang hintayin na kayo ho'y alagain na at hindi na makatayo. Walang operasyon, ayaw ng operasyon sa gallstone, kidney stone, no? So marami na ho kaming napagaling dyan. At yung may mga bara sa puso na may edad na, very risky na ho. Sa atin ho, meron ho tayong non-invasive na paraan dyan. PRP, platelet-rich plasma. So ayan po, parang stem cell. At napakagaling ho nito sa mga kondisyon na meron hong damage ang inyong organs. Nakakapag-cell repair ho kasi ito, cell regeneration and tissue healing. Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes, Book 1, and Food 101. Ito ho ang maging Biblia ninyo when it comes to pagkain. And pakitype nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. At tinaw sa ating FB page. Ano ba talaga, Doc? At Unit 1101, Clinica Medical 101, Centurion Medical Makati. Our hotline 8546-9412. 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion about leg cramps. Muli, alagaan po natin ang ating sarili. Iwasan po natin ang sobrang init, hydrate, uminom ng tubig at magpahinga. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Kalafabcon, amoy nakaka-joy